Hi guys! So today is September 23. So yan, tapos na kami ni Mama mag-update sa PLDT regarding dun sa yung kagawad nga pinutol lahat ng linya dito. So yun, Saturday today. So ang gagawin lang natin, magpahinga, matulog. So bawiin lahat ng pagod magmula Monday to Friday. So ngayon, update kay Potpot. Okay na siya. So, pagkain pa rin po ng mga tao yung mga binibigay namin sa kanya. Pero, chocolates, yun. Wala, as in. Then, talagang naano ko doon nung nagsabi si Mama sa akin na nangihina si Potpot, walang ganang kumain. So, buti na lang, meron ako mga katrabaho na mahilig din sa aso, tsaka yung jowa ko na sinabihan ako na wag akong umiyak agad dahil bigyan ko lang daw ng asukal yun. Okay na. So, kumbaga, hindi siya natunawan. So, yan. At gustuin ko man siya bilan ng dog food. Kaso madali silang magsawa doon. Tsaka tinignan ko na rin yung presyo ng pagkain niya. Ang mahal. Ang gagawin na lang, maglalaga na lang kami ni Mama. So, yun. Mabait si Potpot, guys. Kaya, nung nakita ko nang hina siya, nung umaga kasi hindi niya ako sinalubong, nakahiga lang siya. Tapos, pupunta siya sa akin, hihiga, pipikit, didilat, pipikit. Sabi ko, bakit? Ano nangyari dito? Ang nasa isip ko, baka nung madaling araw, yung tahol siya ng tahol, na gusto niya lumabas, gusto niya dumumi. Hindi nga siya pinansin ni Mama kasi nga, pagod din si Mama. Tapos, nakita na lang niya na doon sa CR, dumumi. So, iniisip namin, okay, magaling. Dapat pala hindi siya kagad pinapansin para matuto siya pumunta ng CR. So, yung expect namin na okay si Potpot, natututo na. Yun nga lang, nung papasok na ako, dapat doon pa lang sa pagbaba ko sa hagdan, sumasalubong na yun sa akin Tapos pag aalis na ako, sumasalubong siya. So, ang nangyari, ayun, bigla siyang nanghina, nakadapa, nakabaluktot, minsan di mapakali kung saan siya pupwesto, nasa pinakadulo siya ng pinto. Kaya nga sabi ko, mamaya baka pag umalis ako, buksan kay pinto, malaglag siya. Pagka makikipag shake hands ka, titingnan ka lang, sabay pikit. Ganon siya, yung wala siyang gana. Kaya kinabahan ako kasi first time ko maka-encounter ng ganon. Dahil meron nga kaming aso dati. Yun. Hindi naman siya as in na nagtagal sa amin. Ito si Potpot, pang 3 weeks na niya sa amin. Ngayon. So, pang 3 weeks na niya sa amin. At, syempre, kahit sino may iyak doon na yung aso mo masigla, sabay nanambya, 'di ba? Tapos tinuturuan mo yan ng shake hands, na umupo, tumayo, punta ka dito, punta ka doon, kunin mo to. Tapos biglang ganun ang mangyayari na manghihina, 'di ba? So totoo nga na yung aso mo, pag napamahal sa'yo parang tao, na kahit magkasakit yun, pati ikaw apektado. So, yun. Ngayon, nagpapakitang gila siya, nasa baba siya. At lesson learned sa amin, binawasan na namin siya ng pagkain, ng kanin, kasi natutuwa rin kami masyado, hindi siya mapili sa pagkain. Matakaw siya, hindi siya mahirap pakainin, hindi siya mapili. Pero yung mga binibigay namin, yun, almusal niya, minsan binigyan din siya ni Mama ng kape, ulam niya, kanin niya, yun, ang sabaw niya, na kung ngayon ka palang mag-aalaga ng aso, dun mo palang din malalaman yung mga bawal sa kanya. Kasi ako, ang alam ko lang talaga na bawal, yung chocolate. Yun lang talaga alam ko, bawal chocolate. Pero bukod sa chocolate, marami pala. Kaya pala yung mga tao lagi binibili food.
food nung aso is dog food. So ngayon, ang nasa isip ko dating arte, pwede naman ganito, pwede naman yan. Yung pala hindi. So ngayon, si Potpot dumating yan sa amin, tuta pa lang. So unti-unti na siya lumalaki. At dito rin lumalaki yung katawan niya. Kasi magmula nung pumunta yan dito, madami nga siyang kanin, oo. Pero kinokontrol niya, natutuwa rin naman kami. Pag busog na siya, alis na siya. Pag nakaramdam ng gutom, babalik. So, alam niyo yun. Kaya sabi namin, okay na yan para alam naman niya eh. Tapos yung lagayan niya, hindi nawawala ng tubig. Tapos yung isa doon, na may space pa. Doon ko nilalagay yung tinapay. So, hindi rin pala pwede sa kanya tinapay. Tapos, ang una ko na search ang bawal sa kanya, yung sibuyas, bawang, ganyan. So, yun. Ang daming bawal. So, hindi ko alam kung ano yung mga pwede pang ipakain sa kanya na in a way na hindi siya magsasawa. So, yun. Kasi dog food. Pwede ko naman siya mabila ng dog food, pero hindi ko masasabi kung hanggang kailan. Kasi kami din, nagbabudget din kami ni mama. So, yun. At kung dog food, oo, sige, dog food. Pero meron pa rin naman daw mga pagkain ng tao na pwede din sa kanya. So, yun yung nire-research ko ngayon, na lahat ng laman ng dinownload ko dito, mga pagkain na dapat sa aso. Ano yung mga bawal sa kanya. Tapos yung mga position niya, yung tulog niya, yung mga position niya sa pagtulog, kung nakabaluktot, nakatihaya, kung anong ibig sabihin nun. Pati yung symptoms niya, kung meron siya sakit, ganyan, inaalam ko na ngayon guys. Kasi lesson learned yung nangyari sa amin, na biglang nalamya si Potpot. Syempre, isipin mo, diba? Ganun kabait na aso. Hindi siya maingay, hindi siya matahol. Tatahol lang yan pag makikipaglaro. So, yun. Pero, ano siya, yung akala namin dati na pag dinala dito, iiyak ng iiyak, tatahol ng tatahol, maghahanap ng maghahanap, pero wala. Madali siyang matrain. Madali siyang matrain na, o yung transition niya, na, ito na yung bago mong amo, kami na. Madali lang. Madali siyang i-train. So, sa sobrang dali, sa sobrang tuwa namin, ito yung nangyari. So, yun guys, sa mga may alagang aso, syempre, yung mga fur mama dyan, kung pwede ako makahingi sa inyo nung mga idea na pwedeng ipakain dito sa aso, para yung mga bawal, maiwasan namin na maibigay sa kanya. Tutuwa pa naman ako sa umaga pag kumakain akong tinapay, bibigyan ko rin siya tinapay. As in, kapag nakalat niya yung kinakain niya, ayusin niya, sisimutin niya, pati mga nalalaglag. Kaya natutuwa ako doon na pag pinapakain ko, walang sayang. Pero doon sa walang sayang na yun, di ko alam na may mga pinapakain na akong bawal. Basta nasa isip ko lang, ang bawal sa kanya, chocolate. So, yun. Tapos, naturuan na rin siyang mag-poop sa labas. Kasi yun yung nakasanayan niya na hindi pa namin matanggal-tanggal na dapat sa CR siya. Tapos napapaakyat ko na siya ng mag-isa nang hindi ko na kinakarga. So yun yung ano niya, pagbabago sa kanya. So yun, hindi ko alam kung may babalik pa namin siya dun sa baysa o dito na siya. Kasi ang gusto ni mama sa baysa, kasi ang sahig namin lagi niya iniihian. Pero ngayon, nung alam ni Potpot na ibabalik na siya doon, ang ginagawa niya, kinakatok niya yung pinto para doon siya mag-CR. So, yun, nakakaramdam din siya, syempre, siguro baka ayaw niya rin bumalik doon. Gusto na nga niya rin dito sa amin. So, ang ginagawa niya, doon siya nagsi-CR sa labas. Minsan, sa CR namin mismo. Then, may time na tinatamad siya, as in. Ay, kung saan-saan siya nagsi-CR. Doon sa mismong tapat ng bababaan ni mama, sa kusina, sa basahan.
Yun nga lang kapag kasi ang iniisip kasi doon is pagka bumangon si mama, baka kasi bigla siyang madulas, tiles yung babagsakan niya. So yun, kasi ang ilaw lagi sa baba, lahat yun patay. As in literal na madilim dun sa baba namin. So yun ang iniiwasan. Yung kung saan mag-wiwi si Potpot. Then pagbangon ni mama, baka madulas siya. Yun. Pero ayan, sa ngayon, wala namang kalat si Potpot, no? So, kinakalabit niya si mama kahit madaling araw para mailabas siya. Hindi siya nagsi-CR kung saan. Depende lang talaga kapag tinamad siya o kaya tinoyo. So, yun lang guys. In-update ko lang kayo regarding kay Potpot. Kaya may mga post ako doon na masigla na ulit si Potpot, makulit na ulit si Potpot. Kasi mismong araw na yon, September 21, nag-report sa akin yung nanay ko na dapat pupunta siya na PLDT para mag-follow up. Hindi natuloy dahil si Potpot, laging kapag aalis kami, sasabihan namin yan, dito ka lang ha, bantayan mo yung bahay. Nakaupo lang yung sa gitna. Pag naabutan namin siya, nandoon lang din yung sa gitna. So yun, hindi siya yung lahat ng gamit dito guguluhin, halugugin, ngangat-ngatin. Hindi pa naman siya dumarating sa ganung part na yun. So, yun, napagsasabihan siya, yun nga lang, yung araw na yun, September 21, hindi rin nakaalis si mama kasi natakot din siya, bakit biglang ganun si Potpot, bakit biglang naglamya, hindi masigla yung paggising niya. So, yun. Kaya nahinto yung pag-alis ni mama nun. So, yun lang guys, yun yung update kay Potpot. So, every Saturday, ganito yung setup namin. Kain tulog, more on pahinga kami. So wala muna akong bibiling mga supplies o utensils para doon sa silog ni mama kasi meron pa naman doon sa opisina. Then Sunday susubukan kong ipaayos yung stamp ko kasi stamp ko hindi nalagyan ng pangalan ko. So yun lang guys, salamat sa panonood, salamat sa pagsubaybay kay Potpot. Then, yun nga, gusto ko sana manghingi sa inyo ng mga ideas na yung mga pagkain na pwede sa kanya. Kung pwedeng, diba, bigyan nyo ako ng idea regarding doon. Kasi, may mga nasusearch ako doon na pwede to. Tapos, pagdating doon sa iba, bawal naman. So, yun. Tapos, may mga sinusubaybayan din ang channel ng mga veterinaryo ba yun? Na as in literal na kapag nagkasakit yung aso mo, pag nagkasipon siya, akalain mo pati aso sinisipon, 'di ba? Yun ang hindi ko kasi alam pa doon. So yun, sana kung magtagal sa amin si Potpot, sana ganyan lang siya na yung hindi siya sobrang makahol, pero kung sakali man dumating yung time na may magloko dito sa bahay namin, alam namin na may pagtatanggol niya kami. So yun lang guys. Salamat sa panonood. Bye!